Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng tinatawag po nating Semana Santa o Holy Week. Ano po ba ang mensahe ng Semana Santa? Sa panahon pong ito, pinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo ang kamatayan ni Hesukristo na pinaniniwalaan po natin bilang Diyos na nagkatawang tao. Ano po ang mensahe ng Semana Santa? Upang ito po ay ating maintindihan, tingnan po natin ang kwento kung paano namatay si Kristo bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Alam po natin ang hirap na kanyang dinanas. Simula po nang siya ay manalangin sa Getsemani, kung saan sa tindi ng kanyang panalangin, pinagpawisan po siya ng dugo. Pagkatapos po siya ay hinuli. At sa paraan pa lamang ng paghuli, makikita na po natin doon yung isang masakit na uri ng pagtataksil mismo ng kanyang mga apostolis, ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao na dapat sana ay kanyang inaasahang magtatanggol sa kanya. Pinagkanulo siya ni Judas na siyang nagturo sa mga Hudyo upang dakpin si Kristo. Ganon din naman ay pinagkanulo siya ni Pedro sa pamamagitan ng pagtatatwa to disown him bilang isang kasama, dahil sa takot ni Pedro na pati siya ay madamay. At pagkatapos po noon, kinurunahan siya ng tinik. Alam po naman natin kung gaano kasakit ang tinik na siyang ikinuruna sa kanya physically and emotionally and psychologically. Yung pang-iinsulto, sabi ka sa kanya, o sige, hari ka pala, o ito, dapat sa'yo may korona ka. At ang ginawang korona ay yung tinik. Pagkatapos po doon, ipinapasaan sa kanya ang krus na kung saan doon siya ipapako. At titingnan po natin ang panahon, napakainit. Ipinapasaan sa kanya papunta sa taas ng bundok, mabato. Ang bundok mainit, wala siyang damit, nakatapis lang ng tuwalya, wala siyang sandal. So gaano po kasakit yung ganong para sa isang tao, ang ganong uring pahirap. Pagdating po doon sa tuktok ng bundok ng Golgotha, siya po ay ipinako sa krus. Kasabay po ang dalawang kriminal sa kanyang kaliwa at kanan. So siya po ay hinambing, inihilira po siya sa mga kriminal. Isang paraan din po ng pang-iinsulto sa isang tao na walang kasalanan. At dahil mainit, pinagpapawisan po siya, may sugat po siya.
kanyang tagiliran. So dehydrated po. Humingi ng tubig sapagkat nauuhaw. Binigyan po ng suka. Alam po naman natin ang suka kung gaano po ito maasim. So dagdag insulto at dagdag pahirap. So ano po ang mensahe nito sa sangkatauhan? Bakit nga ba ginawa? Tinanggap ni Kristo ang kanyang ginawa. Yung mga ganong pahirap mula sa mga tao na siya niyang tinubos. Mga kapatid, kung tutusin po bilang Diyos, alam po natin na pwede po niyang maiwasan yon. Sapagkat bilang Diyos, magagawa po niya ang gusto sa sangkatauhan. Ngunit ang tanong po, bakit pinili ni Kristo ang magdusa sa ganong paraan? It was a supreme sacrifice that an ordinary man could not sustain, could not accept for himself. Pero si Kristo po, ginawa po niya. Bakit? Upang patunayan po na kung gaano po kalaki ang pagmamahal mo sa sangkatauhan, ganun din po ang kalaki ang kinakailangang sakripisyo. Mahal po ni Kristo ang sangkatauhan, kung kaya ipinagkaloob po niya ang kanyang kamatayan with that supreme sacrifice in terms of very, very hard way or very, very hurting way of dying on the cross. So, ginawa niya po yun upang tubusin ang sangkatauhan sapagkat ganon po kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. At kung titingnan po natin dito, kung sino po ang mga tao na kanyang nais tubusin o mga taong kanyang tinubos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay sa ganong uri ng sakripisyo ng kamatayan, ay siya o sila mismo ang nagbigay ng pahirap at kamatayan ni Kristo. Mga tao na siya niyang tinubos at pinaghandugan ng kanyang buhay. At itong mga taong ito ang nagsasabi na sila yung guardian o tagapangalaga ng Diyos dito sa lupa. Kung kaya ang kasalanang ibinintang nila kay Kristo ay ang paglapastangan sa Diyos. Niya siya mismong
siya mismong pinanggalingan at ama ni Kristo. So lahat po ng itong mga pangyayari na ito ay makikita po natin na talagang dagdag pahirap sa pisikal at damdamin ng isang tao. Na hindi basta makakayanan. So, ito po ang mensahe. Kung nais po nating ang isang tao na nais magmalasakit sa kanyang kapwa ay hindi po maiwasan na hindi po magdurusa, hindi po maiwasan na hindi laitin mismo ng mga taong nais niyang paglingkuran. At ito po sa kasalukuyan ang dinaranas ng ating Pangulo kung saan kanyang pinagsisikapan na matugunan ang lahat ng problema ng sambayanan. Ngunit patuloy po na siya ay pinagtutulong-tulungan na sirain, pahiyain at laitin ng kanyang mga kritiko. Ito po, kaya hindi po kataka-taka na itong nangyayari sa ating Pangulo bagamat siya ay nagpapakahirap. Nariyan po ang pagbabatikos sa kanya. Sapagkat ang ibig pong sabihin nito ay talagang kaakibat ang mga pahirap na ito bilang patunay sa dalisay mong pagmamahal at malasakit sa kapwa. Sapagkat mismo si Kristo bilang Diyos at tao ay nagdumaan siya sa mas matinding pahirap sa kanya ng mga tao mismo na kanyang tinubos mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya po naintindihan po natin at sana po ito ay makayanan ng ating Pangulo hanggang sa dulo ng kanyang termino sa 2022 po. Hindi po natin inihahambing ang ating Pangulo kay Kristo. Hindi po, that cannot be in any way. Ang sinasabi lamang po natin kung paano mismo ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo ay dumanas ng ganong katinding paghihirap bilang paghandog ng kanyang buhay sa paraan na supreme sacrifices sa paraan ng pinakamataas na uri ng sakripisyo. Ipinakita po niya. So, ito po ay mensahe sa sangkatauhan din na kung tayo ay handang maglingkod ng tapat, magmahal bilang pagmamahal sa ating kapwa, dadaan po tayo sa isang sakripisyong
Bagamat hindi kapantay ng sakripisyo ni Kristo, ngunit isang uri ng sakripisyo na katapat sa kung ano ang pwede nating makakayanan lamang bilang pangkaraniwang nilalang. So, ito po ang sinasabi natin sa nangyayari sa ating Pangulo. Sapagkat hindi naman po sa pambobola ito. Sa atin pong karanasan, simula po nang tayo ay nagkamalay sa larangan ng politika ng ating bansa. Ang naalaala po natin, bata pa tayo ng panahon ni Magsaysay. Pero nasaksihan po natin ang kay Garcia. May malay na po tayo. Yung kay Macapagal, din Marcos, Cory Aquino, Ramos, din Irap, GMA, Pinoy, at ngayon po Duterte. So ilang pangulo po ang nasaksihan natin. Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Cory, Ramos, Irap, GMA, Pinoy, Duterte. 10 na pangulo po. At tayo naman po ay masugid na tagasubaybay sa tanghalan ng politika ng ating bansa, sapagkat nakahiligan po natin ito bilang may kamalayan o bulat sa mga nangyayari sa ating bansa. Si Digong lamang po ang nakitaan po natin ng ganito katapat na pamumuno sa ating bansa. Pagdating po sa talino, pagdating po sa tapang, sa decisiveness, yung paggawa ng desisyon na walang kinatatakutan, determinasyon na gawin ang mga bagay na ipinangako niya noong siya ay nangungumpanya bilang kandidato sa pagkapangulo. Nakita po natin yan. At sapagkat dito po sa Pilipinas, ang mga oligarchs, Ayala, Lopez's, at yung iba pa po dyan. Pero ito po, mga talagang untouchable po ito. Ayala, kingmakers po ito. Ibig po sabihin, kung nais mong maging pangulo, kailangan kumapit ka sa mga ito. Dahil kung hindi ka po nila inadapt, malamang at hindi ka po mananalo bilang pangulo. Ito po ang nature ng oligarchy sa Pilipinas. Tangan po nila ang political, economic, and social powers. Sa dami po ng mga empleyado ng mga yan, sa dami nakadepende sa kanila, they can dictate. Pero iba po yung nangyari dito kay Digong noong 2016. Hindi po siya inadapt ng mga ito because it was believed that there was no way for him to win the presidency. Kahit tayo po, hindi
mismo. Hindi po tayo bumoto kay Digong. Sapagkat ang sabi natin, o ako po mismo, hindi po natin ibinoto yan. Sapagkat ayaw natin ng ganitong pamumuno na mayroong impression na AGK sa Davao. Sapagkat marami pong nagsasabi na ang Davao ay ang Davao kung saan naging mayor ang ating Pangulo, naging mayor ng napakahabang panahon sa Davao. Ang Davao daw po ay isa sa pinakamalinis na syudad, disiplinado ang tao, ang korupsyon ay zero balance sapagkat natatakot daw sa mayor ang mga salbahe doon. So ito po ay tumakbo sa pagkapangulo. That was the impression na bit-bit. Yeah, at ito naman ay pinanindigan niya sa kanyang pangungumpanya. At ngunit nanalo po. At sa paniniwala po natin, ang bumoto po dito mga kabataan na gutom sa pagbabago. Bakit po? Sapagkat sinabi ng ating Pangulo, kanyang campaign promises, pag ako nanalo sa 6 na buwan, itong droga, itong corruption, itong mga CP, PNP, mawawala yan. Pag-upo niya, di man naubos pero malaki ang nabawas at ginamit niya ang kamay na bakal. At ito ngayon, hanggang ngayon ginagawa niya ang kanyang mga pangako na talagang gagamitin niya yung kanyang pagiging strongman upang i-manage ang ating bansa. At yan po ay nasusustain niya. At ito ang dahilan kung bakit the majority of the Filipino people, including us, are supporting him. So ito po yung mga sakripisyo ng ating Pangulo na sana po ay makita po ito ng sambayanan. And in relation po sa pagdiriwang ng Semana Santa, na kung saan mismo ang mga pari, ang mga taga-simbahan are criticizing the president. Ang sinasabi nga nila, kung yung ibang mga obispo dyan nagsasabi na hindi dapat pagbawalan ang flags na mag-celebrate in terms of attending the masses. Although, in fairness naman, sapagkat kailangan naman talaga nila sumunod. Ang sabi nila, 50% lamang ang allowed sa simbahan o sa mga chapels. Pero ito po, sasamantalahin na po natin ang panawagan dito na ang pagiging makadiyos po, mga bispo at mga pare, hindi po nangangahulugan ng physical na hindi po ibig sabihin na pag hindi nagsimba, hindi na makadiyos. Ang pagiging makadiyos po, nakikita, mas higit na nakikita kung paano ang katauhan mo, ang personalidad ng lalo na ng isang leader, ay nagsasakripisyo, nagmamalasakit sa kanyang kapwa dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos.
So, ibig po sabihin, hindi po kinakalaban ng ating Pangulo ang mga simbahan dito. So, ang hinihiling po natin, total naman ito ay para sa kabutihan ng lahat. Makipag-cooperate na lang po ang simbahan. Turuan ang kanilang mga tagasunod na igalang ang kapasyahan ng pamahalaan. Lalong-lalo na po yung may kaugnayan sa health protocols upang hindi na po o mapigilan na po itong pagdami ng mga COVID, pagtaas ng mga COVID cases dulot ng matinding hawaan. So ito po ang ating panawagan sa simbahan, sa lahat ng kinaukulan, sa sambayanan po mismo, na makipagtulungan po kung ano ipinagbabawal, huwag na pong gawin, sapagkat ito naman po ay para sa kabutihan. Naintindihan po natin kung ano po ang dulot ng isikyo sa ekonomiya. Hindi po natin binabaliwala yung kuminto ng ating mga kababayan na dahil sa isikyo sila po ay nagugutom. Naintindihan po natin. At kaya nga pinagsisikapan po na hanggat maaari iwasan ang isikyo. Ngayon kung mayroon man isikyo, yung may mga trabaho, pinapayagan po. Pero dapat stricto pong sundin ng mga kinaukulan, employers and employees, ito pong mga health protocols. Nang sa gayon po, tuloy ang hanap buhay sapagkat kailangan. Pero makokontrol po ang hawaan. Doon naman po sa iba nating kababayan na hindi nagtatrabaho, sa halip na mag-standby po sa labas, manatili na lamang po sa ating mga tahanan. Ito po ang diwa ng Semana Santa, ang pagkakaroon po ng malasakit sa kapwa at ang tangi pong magagawang malasakit ng bawat isa, pagmamahal ng bawat isang Pinoy. Una po ay hindi siya maging factor, hindi siya maging instrumento ng hawaan. Na ibig po sabihin, ikaw na hindi mo alam na ikaw ay may COVID, ikaw na mismo ang umiwas sa posibilidad na makahawa o mahawa ng iba. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan mag-face mask para hindi ka mahawa mula sa iba, o kung ikaw man ay mayroon na hindi mo alam, hindi ka rin makahawa. So face mask, face shield, at social distancing. Basic protocol, easy to do. Pero kung hindi gagawin, mahirap. Tapos pag nasita, lalaban pa sa pulis. Sa totoo lamang po, kung hindi tayo matigas ang ulo, hindi na kailangan ng mga checkpoints. Pero bakit kailangan? Sapagkat mayroon pong mga kababayan natin na hindi sumusunod. Kailangan pang gamitan ng police power sa pagkakaroon mga police visibility sa mga checkpoints para matakot at sumunod. Hindi po dapat. At ito naman pong mga
opisyalis natin, senador, congressman, kunwari nagmamalasakit pero ang totoo ginagamit lamang ang issue ng COVID para sa kanilang pansariling interest. Ito po yung mga hudas na kunwari naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa sambayanan, pero meron pong mga sakim na motibo. Tinatawagan po natin kayo. Hindi naman po tayo naniniwala na kayo ay ganun nakasama. Pagtulungan po. Ito po ang diwa ng Semana Santa. Yung ipakita natin ang bawat isa ay Kristiyano in terms of practicing the principles of Christianity. Kung saan ginagawa po natin o gagawin po natin ang mga bagay na ginawa ni Kristo dito sa lupa bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa katauhan. Ito po ang diwa ng Semana Santa sa kanyang kabuuan. Magmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang ng salita. Marami pong salamat at magandang gabi sa ating lahat.